mensahe kahapon, na-miss ni ni Ate Ninya Agawa. At talagang sabi kay Peter, "Do you love me?" Naalala niyo ba yung kahapon? O, pag tatanungin ka ng Panginoon, talagang anak, mahal mo ba talaga ako? So, kahit na ako'y nasa dalawang Bible study kahapon, Lord, mahal kita. Sabi ng Panginoon, lagi mong pakainin yung aking mga tupa, yung mga lamb. Dahil ikaw na yung matalik kong kaibigan. At ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, kung tayo nakipag-isa sa Panginoon, best friend na tayo ni Lord. Amen? So, nais ko pong mag-share ng screen at kung ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 10. Amen? So, to God be the glory. At ang sabi po dyan, sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So, yun po yung version ng ABAB version. So, let us pray. Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli, tunay nga, Panginoong Diyos, na nagpupurit, nagpapasalamat kami, Panginoon, anuman yung sitwasyon ng aming buhay. And we thank you, Lord, na dito mo makikita sa aming mga buhay kung paano kami lumakad ng may kapakumbabaan. Anuman ang nangyayari, nandun, Panginoon, ang aming puso para paglingkuran ka. Tulad ng mensahe mo kahapon, pakainin mo kung talagang mahal mo ang aking mga tupa. Ama, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa spiritual strength na ipinagkakaloob mo sa amin. And we pray, Lord, na sa mensaheng ito, dalangin ko po, Diyos, na maging mababaw lang at lubos naming maunawaan ang aming pong pag-aaralan dito po sa Diberians. In behalf of Pastor Danilo, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo rin po siyang palakasin. Lalong-lalo ang kanyang spiritual at ang kagalingan, Panginoon, ay patuloy niyang makamtan. Ganon din po sa buhay ni Nanay Andrea na nakakaranas ng lagnat at mga kapatid ko na may iba't ibang mga pagsubok sa buhay ay patuloy na malampasan ng aming mga kapatid na ito sa tulong mo at sa kapangyarihan mo, Panginoon. Inaangkin na po namin, Lord God, ang katagumpayan ng platform ng gawain mo, Panginoon, na ito dito po sa Diberians. Salamat po. Give me wisdom, knowledge, and understanding sa topic na ito. Salamat po. Pinupuri ka namin. Dinadakila, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, Romans 5:10. Muli ko pong ulitin. Sapagkat noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinapakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So ang title po ng ating pong topic sa gawain ito, ang ating Panginoong Diyos ay ang pagiging matalik na kaibigan ng Panginoong Diyos. Dati po ay nung talagang napakalayo natin sa Panginoon, kaaway natin siya. Lahat ng mga mali natin, ayaw ng Panginoon, siyempre. Mali eh. Amen? Pero bilang mga kaibigan na ng Panginoong Diyos ngayon, marami siyang itinuro sa buhay natin. Aminin man natin o hindi, marami siyang mga bagay na nire-reveal nung mga tayo'y talagang nandun pa sa basurahan ng mga pagkakamali at mga baluktot na daan. Ang sabi rito, mga kapatid,
nais ng Diyos na siya'y maging matalik mong kaibigan. At ang relasyon mo sa Diyos ay may iba't ibang aspeto o yung aspect, no, ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Ang Diyos po, mga kapatid, unang-una ay tagapaglikha po yan. Siya ang lumikha ng lahat, alam natin yan. Siya ang ating Panginoong Diyos. Siya yung ating hukom. Siya yung judge. Hindi tayo yung judge. Siya po yung tagapagligtas natin. Siya yung Ama at higit pa. No? Huwag po natin kakalimutan. Iba't ibang aspeto, pero siya po ay Diyos na buhay, na patuloy na gumagayad sa atin araw-araw. Now, ang sabi rito, ngunit ang nakamamanghang katotohanan ito, ang makapangyarihang Diyos ay nagnanais na maging kaibigan mo. Gusto ba natin maging kaibigan ng Panginoong Diyos? Siyempre, sino bang tatanggi sa Kanya? No? Sinong tatanggi? Wala. Lahat tayo gusto natin maging kaibigan si Lord. Pero minsan, kumakalabit-kalabit yung dati nating tropa-tropang kaibigan. No? Yung kaibigan sa kadiliman. Pero ngayon, tayo po ay nasa Panginoon na. Now, sa Garden of Eden po, no, kung babalikan natin, ay nakita natin yung huwaran na pakikipagrelasyon ng Diyos. Kanino? Na naranasan ni Eva at Adan. No? Yung kasiyahan na makapaalagayang loob ang Diyos. Nung time nila, talagang grabe yung bonding nilang tatlo. Ang Panginoong Diyos, si Adan at Eva. Sobrang saya, no? Sa Hardin ng Eden. Walang mga ritual, mga kapatid, na naganap. Walang mga seremonya o relihiyon na naganap. Tanging relasyon ang meron po sa kanilang tatlo. And bilang mga kaibigan na ng Panginoong Diyos, ngayon na tayo ay na-born again na, nando na talagang ipinaparana sa atin yung talagang buhay na kahit mahirap, kahit maraming struggle, pero lagi niyang pinapaalala, anak, huwag mo namang iisipin na wala ako sa tabi mo. Nandyan ako. Nandyan ako, anak. No? Kala mo lang wala, pero nandyan ako. Kaibigan mo nga ako, anak eh. Amen? So, pag meron na tayong mga matitinding mga talagang pinagdadaanan, parang nahisan tabi na natin na, o nga pala, best friend ko na nga pala si Lord. No? Now, isang simple at mapagmahal, yung balik tayo dun sa Garden of Eden, no? Si Eva at ang Panginoong Diyos, yung kanilang pagmamahalan, no? Isang simple at mapagmahal na relasyon lamang ang namagitan po sa Diyos at sa mga taong kanyang nilikha. Malayo sa takot. Alam niyo po ba yon? Malayo sa takot at kasalanan sina Eva at Adan ay labis po na nagalak sa piling po ng Diyos. Talaga nag-uumaapaw yung pagmamahal, no? Yung bonding nila. At gayon din siya sa kanila. Same. Amen. Nandyan siya palagi. Tama, Ate Beverly. Now, mga kapatid, nilikha po tayo para mamuhay po tayo sa presence ng Panginoong Diyos. Uulitin ko po, nilikha tayo para mamuhay sa presensya ng Diyos. Kahit na sa panahon na ito, hindi lang sa panahon ni Eva at Adan, ng ating mga magulang. No? Ngunit, matapos po na magkasala, no, si Eva at Adan, naglaho po yung huwarang relasyon natin sa Panginoong Diyos. Sila, and tayo rin po. No? Pinanganak tayo, automatic yan, namana natin yung kasalanan. Pero salamat sa Panginoong Diyos. No? Pinili niya tayo, hinipo niya yung ating buhay, yung ating puso. Ito na tayo ngayon. Baka kung mag-testimony na naman tayo is talagang grabe yung ating mga kwento, no? Mga testify. And iilang tao lamang po sa lumang tipan ang nagkaroon po ng pribilehiyong makipagkaibigan sa Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po yung mga best friend o kaibigan ng Panginoong Diyos? Sino Moises, si Abraham, no? Ay tinawag po ng mga kaibigan ng Diyos. Si David ay tinawag din po na lalaking alinsunod sa puso ng Diyos. At sino pa yung binanggit ni Ate Ninya kanina?
si Job, si Enoch, si Noe ay nagkaroon din po ng deeper friendship sa Panginoong Diyos o yung tinatawag po na malalim na pakikipagkaibigan sa Diyos. No? Baka kung maaalala niyo po mga kapatid, yung mga best friend ninyo, ngayon ay siyempre pamilya na rin, no? At bihira na lang kayong magkabanding dahil malayo, no? May magkakalayo. O kung nandyan man, hindi na rin katulad noon, no? Pero si Lord, alam niyo po, hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin yung kanyang presensya. Now, ganun pa man, higit po mga kapatid na namamayani sa matandang tipan o sa Old Testament ang pagkatakot sa Diyos. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung Old Testament kaysa sa New Testament, sa Old Testament, grabing magalit ang Panginoong Diyos na si Yahweh. Matindi. Matindi talaga. No? Kaya ito ngayon, nagbago. Nagbago po yung lahat. No? Nagbago ang lahat nang dumating po ang Panginoong Hesukristo. Sa New Testament, nang pagbayaran niya po yung ating mga kasalanan sa krus. Yung ang lambong sa templo na simbolo ng ating pagkakawalay sa Diyos ay nahati mula sa itaas hanggang sa baba. So ipinapahiwatig po nito na makakadiretso na po tayo sa Panginoong Diyos. And salamat sa Panginoong Hesus. Siya yung naging mediator natin. Siya yung naging tulay, kumbaga. No? So, sa matandang tipan, sa Old Testament mga kapatid, ang mga saserdote po noon ay kinakailangan pong mag-ukol o maglaan ng time, ng oras para paghandaan po yung pakikipagtagpo sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Ngunit ngayon po, sa panahon natin, pwede na po natin siyang makaharap anumang oras. Naalala ko po yung ibang mga kapatid, lalo si Nanay Andrea. Nakakadaupang palad niya po si Lord. Even po ako sa toilet. And hindi lang sa toilet, marami pang lugar na pwede nating makaharap anytime ang Panginoong Diyos. Anuman ang iyong kalalagayan sa buhay. Ang sabi po ng Romans 5:11, at hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Alam niyo po, kapag alam natin sa sarili natin na Lord, sanggang dikit na tayo ngayon. Ayoko na ron sa kabila. Puro pahamak ang ginawa sa buhay ko. Lord, eto na yung nararamdaman ko talaga na kahit may struggle, nandoon yung joy, yung nagkakagalakan, yung nagpupuri ka sa Panginoon, nagtataas ka ng kamay. Because why? Yung tinanggap mo, hindi lang basta-basta. Friendship natin siya. Amen? So, mga kapatid, ang pakikipagkaibigan po sa Diyos ay posible lamang dahil sa biyayang galing po sa Kanya by the grace of God, mga kapatid. Ano? At sa Kanyang sakripisyong ginawa. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:18? Ang sabi dyan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Walang ginawa si Satan. Ulitin po natin. Ano? Ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan. Malinaw, very clear ang verse na ito. At hindi na hindi na kaaway. Kaya wag na tayo makikipag-away sa Panginoon na meron tayong hindi nakuha on. No, hindi, no. Pag hindi na binigay ng Lord, ibig sabihin mabuti yan. Baka kasi kung makuha yun, makasama yan, makalayo pa sa Panginoon. At pinili niya kami o tayo upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Paano yun? Sa pamamagitan po natin, tayong lahat na kaibigan na ng Lord, pwede nating i-introduce yung relasyon natin sa Panginoon na wala sa kanila. Amen? Now, sabi sa isang lumang himno, sabi doon, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus na never nating nakita sa ating mga naging kaibigan, physically, literal, no? Na kapwa.
May mga tropa, kaibigan, na iiwanan ka, kasama ka lang, no, sa saya. Pero pagdating naman po sa mga pighati, merong mangilan-ngilan na sumasama, pero hindi talaga yung pagtunay na pagsama ng ating Panginoong Diyos na katulad noon. So, yan pong what a friend we have in Jesus, sa wikang Pilipino po. Sabi diyan, kaiinam na kaibigan ni Jesus, ni Hesus Kristo. Kainam naman talaga. Sobrang kainam. Biruin mo, manalangin ka lang. Tumawag ka lang sa Kanya. Praise God. Laging may nakahandang sagot ang Panginoong Diyos. Laging merong nakaready sagot. Now, ngunit ito po yung totoo. Tayo ay iniimbitahan na makipagkaibigan at makipisan hindi lamang kay Jesus, kundi sa tatlong persona po ng Panginoong Diyos. Three person, Trinity. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, si Jesus Christ, at ang banal na Espiritu. Now, ang sabi po ng John 15:15, napakaganda rin pong verse ito. Sabi diyan, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Alipin tayo ng kasalanan noon. Amen? Sabi diyan, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Kung pansinin niyo po, maliit na letter P. Bakit maliit na letter P? No? Kasi po, yan po ay hindi makapangyarihang Panginoon. Yan po ay Panginoon ng sanlibutang ito na yan po ay si Satan. No? Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama, sa Diyos Ama, God the Father, ay mga pinakilala ko sa inyo. Kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, yun din ang binanggit sa mga disciple at sa panahon natin ngayon through the Bible, through the Word of God. Now, ano po ba yung ibig sabihin ng salitang kaibigan? Yan. So, ang salitang kaibigan po, sa talatang ito ay hindi nangangahulugang panandali ang kakilala lamang, kundi isang malapit at mapagkakatiwalaan pong kasama. Ulitin ko po, mapagkakatiwalaang kasama. Kasi merong kaibigan, talagang minsan, nung tumagal-tagal na, hindi pala mapagkakatiwalaan. No? So, ito rin ang salitang ginamit para sa abay o best man. Diba? Sino yung mga nakaranas ng kasal dito? Si Ate Beverly, yung mga iba pa na talagang lumakad, no? Papunta sa altar, no? May mga best man yan, no? May mga best man yan sa isang kasal. At sa grupo ng malapit at pinagkakatiwalaang mga kaibigan po ng isang hari, halimbawa, no? So, sa tulad po sa palasyo dito sa Kingdom of Saudi Arabia, sa palasyo ng hari o royal courts na tinatawag, kailangan po dito, no, lumayo ang mga alila sa hari. Yung mga alipin, no? Kailangan yan, malayo yan. Hindi yan malapit doon sa hari, sa king, no? Now, sino po yung makakalapit doon sa hari? Ang makakalapit po mga kapatid, tanging mga kaibigan lamang ng hari ang may privilege na makipag-usap sa kanya ng diretso at very near, malapitan. No? Ganun pala yun, yes. At makatanggap ng mga lihim na impormasyon mula sa kanya. Kasi best friend sila eh. No? Sinong best friend mo doon? Siyempre, ikaw lang. No? Si Lord lang. Now, kung bakit nais ng Diyos na maging matalik niya tayong kaibigan, ay mahirap po nating maunawaan kung minsan. Subalit sinasabi po ng Biblia sa Exodus 34 verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, maliit na letter D, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Nagjejeling din ang ating Panginoong Diyos. Nagjejelos din yan. No? Nagjejelos yan. Kailangan ang tangi lang nating sasambahin sa ating buhay ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu. Kasi pag meron tayong ibang Diyos, meron tayong ibang sadik,
Kumbaga sa Arabic, Sadik kasi rito yung kaibigan eh. Kaya pala Sadik. Ganun sa tawagan dito sa Saudi Arabia. No? Yun po, no? Kailangan ng ating kaibigan lamang at ang ating pinupuri, sinasamba ay ang ating Panginoong Diyos, no? Na makapangyarihan. Siya po ay, sabi rito, masidhi sa kanyang pakikipagrelasyon po sa ating lahat. Talagang pag sinabing masidhi, yung relasyon ng Panginoong Diyos at yung relasyon natin sa Kanya, talagang malalim dapat. Nandun yung intimate na relationship natin sa Panginoon. Now, nais po ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Paano ba to? No? Alam niyo po mga kapatid, sa katunayan, pinlano niya na ang sansinukob at pinangyari ang kasaysayan, pati na ang mga detalye ng ating buhay. Nakadetalye na yan. No? May blueprint na ang ating mga buhay. No? Alam ng mga engineer kung di ako nagkakamali. No? May mga blueprint na yan para lang maging kaibigan niya tayo. Pansinin niyo. Balikan natin yung mga naranasan nating problema. Imagine natin or try natin saglit na balikan yung mga sablay natin. Di ba umiiyak tayo? Umiiyak tayo sa Panginoon. Nandun na bigla nating tinatawag siya. Naging uhaw tayo sa Kanya. Tama ba? Naging uhaw tayo sa Kanya. Kasi alam niya na sa buhay natin, walang ibang pwedeng maging tapat na kaibigan kundi siya lamang. Kaya napakasarap po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga born again, bilang Kristiyano, no? Ay lagi tayong naka-tune in, naka-follow, naka-subscribe sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang sabi ng Acts 17 verse 26 hanggang 27 o tinatawag sa Tagalog na gawa? Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakdan niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Biruin nyo, no? Alam na ng Lord lahat. Siyempre, Diyos siya eh. No? Alam niya na kung kailan tayo ipapanganak. Alam niya rin kung kailan tayo mamamatay. In verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, sabi ng salita, ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, napakalapit ng Panginoong Diyos. Kung magpapakita lang siya, eto, nandito siya sa tabi natin. Nandito siya sa tabi natin. Alam niyo kung sinong malayo? Minsan tayo. Tayo yung malayo sa Kanya. Na Lord, minsan nagrereklamo tayo, Lord, nasan ka ba? Totoo ka ba? Hindi kita maramdaman. Actually, kaya hindi natin maramdaman or hindi mo maramdaman ang Diyos kasi ang layo ng puso mo sa Panginoon. Dahil mas malapit pa yung problema kaysa sa Diyos na nagsosolve ng problema mo ngayon. Now, ang makilala po natin at mahalin ng Diyos ay ang pinakamalaking privilege na maaari po nating matanggap. Alam niyo po ba yung mga kapatid? So, ang makilala naman tayo at mahalin ng Diyos ay ang mga pinakamalaking kasiyahan. No? Talagang napapansin naman natin yung mga nagtetestimony, even mga artista na mga binago ng Panginoon, mga nagpapabaptize. No? Talagang kahit na sila yung mga sikat, sila Berwin Mailey, no? Marami pa. Pati yung mga Quezon family, no? Yung mga anak ni Dolphy, na born again na rin yan. At yan ay nawin, no? Sa magitan, no? Sa buhay ni Berwin Mailey. Marami pa. Marami pa.
lalo yung mga bading, yung mga nagpa-transgender pa. Dati hindi nila kung saan-saan nila hinahanap yung tunay na kaligayahan. Pero never nilang nakita yon until tinanggap nila at pinapasok sa kanilang puso ang Panginoong Diyos at nakipagrelasyon sila. Nakipagrelasyon din tayo sa Panginoong Diyos. Amen? So doon na pumasok yung joy, yung kapayapaan. No? Now, hallelujah. Ang sabi rito sa Jeremiah 9:24, ito po yung sabi rito, kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. No? Akong si Yahweh ang nagsasabi dito. So yun po yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Nandun na, mahirap pong isipin kung paano magkakaroon ng malalim na pakikipagkaibigan ang isang Diyos sa makapangyarihan, perpekto, at di nakikita sa isang nilalang na mortal at makasalanan. Tayo po'y mortal at makasalanan. Amen? So, mas madali pong maunawaan, mga kapatid, ang relasyon natin sa amo natin, no? Sa alipin, no? Amo sa alipin, sa tagapaglikha, sa nilikha, o maging ang relasyon natin sa ama at sa anak. O sa anak natin, madaling maunawaan yun eh. No? Pero yung magkaroon ka ng malalim na pakikipagkaibigan sa Diyos, parang napakahirap arukin, napakahirap unawain. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng Diyos nang ipahayag niyang gusto niya akong maging kaibigan, gusto kanyang maging kaibigan? Ang sabi rito, kung titingnan natin ang mga buhay ng mga kaibigan ng Diyos sa Bible, matututunan po natin ang 6 na sikreto ng pakikipagkaibigan sa Diyos. At pag-uusapan po natin ngayon. Pag-uusapan po natin ngayon. Pero 2 lang muna. Now, paano ba magiging isang patalik na kaibigan ng Panginoong Diyos? Nasabi diyan, hallelujah. Ayan. Una, sa pamamagitan ng palagiang pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. No? Hindi pakikipag-usap sa chismisan ha. Pakikipag-usap sa mga kapitbahay na walang ibang ginawa kundi manira ng buhay ng ibang tao. Hindi po yan. Amen? Sa pamamagitan ng palagiang pakikipag-usap sa Diyos. Paano yun? Paano yun? Amen? Inom lang po akong kape. Ang sabi dito, hindi ka magkakaroon ng isang malapitang relasyon sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsisimba linggo-linggo. O pagsisimba mo dito sa Saudi Arabia every Friday. No? Hindi po yun. Hindi lang po yun. O kahit araw-araw na pakikipag-usap sa kanya or quiet time. No? So, ang pakikipagkaibigan po sa Diyos, mga mahal kong kapatid, ay mabubuo kung sasabihin mo kay Lord, no? Sa kanya. Kay Lord ha, hindi sa ibang tao. No? Sasabihin mo sa kanya ang lahat ng mga nararanasan mo sa buhay. Ganun po. Di ba, alam naman ni Lord lahat, nakikita naman niya. Pero gusto niyang ibuka mo yung labi mo. Paano kung di nakakapagsalita? Paano kung pipi? Di sa isip. Saan ba nagmumula yung binubuka ng isip? Ng bibig, di ba sa isip muna? Makipag-usap ka sa kanya kahit hirap ka magsalita. Siyempre po mga kapatid, mahalaga rin na makasanayan mo ang paglalaan ng oras para manalangin sa kanya araw-araw sa ating buhay. Pero hindi lamang isang pakikipagtipan o appointment. Sa schedule mo, ang gusto ng Diyos. Nais po ng Panginoong Diyos, nais niyang isama mo siya sa bawat gawain mo. Amen? Sa bawat gawain mo, bawat pakikipag-usap, bawat suliranin ng buhay mo, at bawat pag-iisip mo. Gusto niya yon, laging kasama natin ang Panginoon.
Now, maaari mo siyang kausapin ng tuloy-tuloy sa buong maghapon. Alam niyo ba yon? Amen? So, kausapin mo siya kung ano man ang iyong ginagawa o iniisip sa mga sandaling iyon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, magsipanalangin kayong walang patid. Nasa Bible yan. No? Magsipanalangin kayong walang patid ay ang kausapin mo ang Diyos habang ikaw po ay namimili, habang ikaw po ay nagmamaneho, habang ikaw po ay nagtatrabaho, habang ikaw po ay gumagawa ng anumang pang-araw-araw na ginagawa mo sa buhay. Yan po ang gusto ng Panginoong Diyos. No? So, ang karaniwan pong maling pakahulugan sa paglalaan ng oras para sa Diyos ay ang mapag-isa sa presensya ng Diyos. No? So, hindi natin po maitatanggi o maitatangging si Jesus Christ mismo ang dapat nating tularan pagdating sa pagtatalaga ng oras para makapaniig ng mag-isa ang Panginoon. Yung one-on-one ba? Yung one-on-one tayo sa Panginoon. No? Ngunit, sabi rito, ito'y isang maliit na bahagi lamang ng mga oras na gising ka. Paano kung tulog ka? Paano kung tulog tayo? So ang lahat ng ginagawa mo ay maaaring maging oras na nakalaan para sa Diyos. 24/7 ng ating buhay, umiikot ang orasan. Ang gusto ng Panginoong Diyos, nakalaan yan para sa Kanya. Kung siya ay iniimbitahan mo, kapatid, na maging bahagi ng mga ito at mananatili ka sa Kanyang presensya. Now, ito po yung classic na aklat na nagtuturo kung paano ka magkaroon po ng palagi ang pakikipag-usap sa Diyos ay ang practicing the presence of God. May libro po niyan. No? Practicing the presence of God. Ito po ay sinulat po nung ika-17th siglo ni Brother Lawrence. Brother Lawrence, makikita niyo po yan sa mga national bookstore, no? Sa mga Christian book, no? So, isa po siyang kusinero at siya po ay isang monasteryo sa France, mga kapatid. So, ang pinakamababang gawain gaya ng paghahanda ng pagkain, siyempre nag-aano siya ng mga pagkain, ano? At paghuhugas ng pinggan ay ginagawa niyang pagpapahayag at pagpupuri, pakikipagniig sa Diyos. Ganun po yung kanyang everyday habit. Kahit na siya ay nag-uuro, meron po kasi mga OFW, ano, no? Hanggat maaari lalo, iwasan natin, no? Na habang naglalaba tayo, minumura na yung, minsan yung iba, minumura yung amo, eh, no? Hindi po gusto ng Panginoon yan, no? Ano ba yung wala pa kaming sweldo, no? Talagang, yes, totoo, mahirap talaga, no? Lalo't mga OFW, no? Kahit nga hindi OFW, eh, kapag sa bansang Pilipinas, eh, no? Kapag lalong tambak tayo ng mga napakaraming gawain sa bahay, tapos sasabayan ka pa ng matinding problema, ay talaga naman parang gusto mong sumabog, eh, no? Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag talagang kayo ay best friend ng Panginoon, kahit natambak pa ang kung ano-ano mga yan sa bahay niyo, mga kapatid, aayusin ng Panginoon yan. Kapag, Lord, salamat kasi nakakaranas ako ng mga ganitong gawain. Yung titingnan mo bang positibo ang mga pangit na nasa paligid mo? Yon ang gusto ng Panginoon. Perspective. Mabago yung pananaw. No? Yung tambak ang hugasin, praise God. Marami na naman akong hugasin. Mapapagod na naman ako. Salamat sa Panginoon. Kasi pag pagod ako, hindi na ako nagkakasala. Tahimik na ang aking bibig. Nakakalimutan ko ng magsalita ng mga pangit na word. Dahil ang pagod na isang tao, never na yan nagkakasala. Kasi tulog na yan. Amen? Now, hallelujah. Ang kadalasang ginagawa mo para sa iyong sarili, mga kapatid, ay simulan mong gawin para sa Diyos. Yan ang sekreto. Yung ginagawa natin araw-araw, syempre yung tama, yung mabuti, no? Ay baka man gumagawa ka ng mali, hindi naman si Diyos yan. Alam mo na yan kung kanino yan. Now, kumakain ka man or naliligo, nagtatrabaho, nagpapahinga, o nagtatapon ka ng basura, or whatever you do, basta yan ay ginagawa mo kasamang Diyos, the best yan. No? Madalas nating isipin kailangan nating makalayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain para lang makasamba sa Diyos. Minsan, madalas ganyan ang nangyayari. Di ba?
para lang makalayo ka sa mga problema, sa mga matitindi. Sabi ni Ate Beverly kanina, masakit, ang laki ng nilinisan niyang bahay. Sumakit yung mga buto-buto niya. No? Pero, praise God. Sabi ng kapatid, salamat sa Panginoon. No? Sa kalakasan na ibinibigay niya. Ibig sabihin, nakalaan na sa bawat isa sa atin na kahit anuman na ating gagawin, meron ng kabahagi ang Panginoon. Why? Kasi kaibigan na natin siya. Best friend na natin siya. Siya yung tumutulong. Minsan, yung tipong sa tingin mo hindi kaya, pero bakit mo nabuhat yung isang rep na napakabigat? May tumulong sa'yo, hindi mo lakas yan. Amen? Paano mo nagawa? Paano ko nagawa yon? Hindi ko naman kaya yon. Kasi kasama mo na ang Diyos. Amen? Subalit ito'y dahil lamang sa hindi pa tayo, sabi rito, natututong mamalagi sa kanyang presensya sa bawat oras. Kaya pala minsan hirap na hirap tayo. No? Now, dito po sa buhay ni Brother Lawrence, mga kapatid, naging madali para kay Brother Lawrence ang sumamba sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan po ng kanyang mga pangkaraniwang gawain. Halimbawa, nagtutuhog ka ng bananakyo or mga kamotikyo, no? Nag-aano ka ng lumpia or kung mga palamig or kung ano man na tinitinda mo or kahit ano, no? Hindi niya po kinakailangan pumunta pa sa ibang lugar para makapag-retreat. Doon pa lang sa kanyang mga ginagawa, everyday ng kanyang buhay, naranasan niyang sumamba ng may kasayahan kahit na siyang maraming trabaho. Ito ang nais pong mangyari ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Garden of Eden, balik tayo doon, ang pagsamba ay hindi espesyal na okasyong kailangan puntahan, kundi isang palagi ang saloobin o yung attitude. Kamusta yung attitude nating lahat? Kapag marami tayong sinusuong na mga suliranin. So sila, Eva at Adan, bago sila nagkasala, ay palagi ang nakikipagniig po sila sa Diyos. Yun yung sekreto. And mabalik po tayo sa nangyari kahapon sa aming anak. To God be the glory. Imbis na mag-alala ako, nanalangin po ako sa Panginoon. And praise God, the power of prayer ay dumating sa aming anak. Grabe ang Lord. Grabe ang Panginoon. Ang Diyos, kapatid, ay kapiling mo sa lahat ng oras. Tandaan mo yan. Kaya walang ibang lugar na mas malapit sa Diyos kaysa sa kinalalagyan mo ngayon. Ang sabi po ng Bible sa Ephesians 4:6, sabi dyan, palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa magandang pagkakataon. Pati sa pangit na pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung puro maganda ang gusto natin sa buhay, paano tayo lalago? Paano tayo tatatag? Walang challenge? Sasabihin natin, panis naman yung buhay na ibinigay ng Lord. Walang challenges. No? Kaya nga sabi ng verse na yan, no? Sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat at manalangin tayo. Amen? Now, ito po yung natutunan o yung nakakatulong sa idea ni Brother Lawrence, no? Bumigkas ka ng maiigsing mga panalangin, mga kapatid, no? Bumigkas ka ng mga maiksi lang na prayer at makipag-usap pa sa Diyos maghapon. Subukan nyo yan. Subukan nating lahat. No? Kesa po, magsagawa ka ng mahabang sesyon ng komplikadong panalangin. So, upang manatiling nakatuon ang kanyang atensyon at hindi maglakbay ang kanyang isip, sinabi niya, hindi ko ipinapayong gumamit ka ng maraming salita sa pagdarasal dahil ang mahabang pakikipagtalastasan ay madalas na maging daan
para mawala ang konsentrasyon mo. Hindi natin sinasabing yung mahabang prayer o yung hindi maganda. No, hindi po. Mahaba or maiksi, basta nasa puso mo yan. Praise God, no? Now, sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, sabi dito, sa panahon natin ng kawalan ng atensyon, ang 450 taong payo ni Brother Lawrence na gawing simple ang pagdarasal ay talagang akma-akma. Ang sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians 5:17 ay ito, palagi kayong manalangin. No? Manalangin ng walang patid. No? Manalangin ng walang patid ang sabi diyan. Now, paano natin magagawa ito? Paano natin magagawa? Isang paraan ay maghapong paggamit ng breath prayers. Alam niyo po ba yung breath prayers? Sa Tagalog po yung dalangin na uusal sa isang hingahan. Yung, thank you Lord. Bibigyan ko po kayo ng sample. Ito ang ginagawa ng mga Kristiyano nitong mga nakaraang taon. Pipili ka ng isang maikling pangungusap o simpleng pariralang maaari mong o parallel na maaari mong ulit-ulitin kay Jesus sa isang hingahan. Ito yan. Ayan. Ikaw ang kapiling ko. Yan yung mga word na binibigay sa isang hingahan. Ikaw ang kapiling ko. Tinatanggap ko ang iyong biyaya, Lord. Sa iyo ako umaasa. Sa iyo ako umaasa. Sa iyo ako umaasa, Lord. Sa iyo ako umaasa, Panginoon. Nais kitang makilala, Lord. Nais kitang makilala. Ako ay iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo akong magtiwala sa iyo. Habang naggagayat ka ng sibuyas, tulungan mo akong magtiwala sa iyo, Panginoon. Yan ay mga isang hingahang panalangin. Amen? Now, maaari ka rin gumamit ng isang maikling talata mula sa Bible. No? Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. Mga verse yan. No? Hindi mo ko iiwan, Lord. Hindi mo ko pababayaan, Lord. Ikaw ang aking Diyos. Yan yung mga sample. No? Gawin mo ito ng madalas, kapatid, para mag-ugat sa puso mo. Mag-ugat sa puso natin. Pero, tiyakin mo lamang na ang iyong motibo o yung motive mo ay ang maparangalan po ang Diyos. At hindi kontrolin siya. Never nating makokontrol ang Diyos. Siya ang kukontrol sa atin. Siya ang kukontrol sa atin. Ano? No? So, yung pamamalagi sa presensya ng Diyos ay isa pong kasanayan yan. No? Kailangan practicein mo yan. Isang pag-uugaling maaari mong matutunan at palaguin. No? Tulad ng mga musikero nag-iensayo, tulad namin, no? Na tumutugtog sa church. No? Araw-araw para makatugtog ng magandang musika, kailangan po naming pilitin mo ang iyong sarili na mag-isip ka tungkol sa Diyos sa iba't ibang bahagi ng iyong araw. Kailangan sanayin mo ang isip mo na laging naaalala ang Diyos habang tumutugtog kami. And Lord, tutugtog ako para sa iyo. Hindi ako tutugtog para matanyag sa stage. Hindi po ganyan. Para sumikat ako dahil ako magaling. Hindi po. Pag yan ang motibo mo, hindi yan kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Hindi po ganoon. No? Now, sa simula, mga kapatid, kakailangan mong gumawa ng mga bagay na magpapaalala sa iyo sa Diyos ay kapiling mo sa mga sandaling iyon. No? So, umpisahan mo sa paglalagay sa paligid mo ng mga visual na paalala. Ano po yun? Pwede kang magdikit ng mga tala na nakasulat ay ganito, no? Sa inyong mga bahay. Sa inyong mga bahay, no? Imbis na makabasa ka ng mga kung ano-ano diyan, no? Pwede kang magsulat. Tapos ilagay mo sa dingding ng bahay nyo. Maganda diyan. Kasama mo ang Diyos. Sample ito. Kasama ko ang Diyos at kakampi ko siya sa mga oras na ito. O kaya yung mga verses. Sulat nyo. No? Ginagamit ng mga Benedictine na monghe ang pagtugtog ng relos sa bawat oras para maalala nila na kailangang huminto sandali at manalangin. Tik-tak, tik-tak. Amen? Maaari mo rin gawin ito kung may relos o cellphone kang may alarma o alarm. Ibig sabihin, mag-a-alarm ka, uy, alas 4 na, prayer time ko na. Uy, alas 12 na, prayer time ko na. Uy, alas 3 ng madaling araw, ito yung prayer time ko sa Panginoon.
Pero syempre, kailangan mo din, no? Sanayin yung sarili mo na lagi mo siyang kinakausap. Minsan, kapatid, sabi rito, minsan ay mararamdaman mo ang presensya ng Diyos, minsan naman ay hindi. Kung ang hangad natin, mga kapatid, ay maranasan lamang ang kanyang presensya sa paggawa ng lahat ng ito, hindi mo nakuha ang punto mong dapat makuha. Kung gusto mong maramdaman siya, yung presensya niya, no? Minsan, kapatid, minsan, mga kapatid, hindi talaga natin siya maramdaman. At ang sabi rito, pinupuri natin ang Diyos hindi para bumuti ang ating pakiramdam, kundi para makagawa tayo ng mabuti. Ang hangad mo ay hindi isang damdamin o feeling, kundi ang patuloy na maisaisip mo ang katotohanan ang Diyos ay palagi mong kasama. Yan po dapat ang mindset ng mga Kristiyano. Tayo. Ganyan ang buhay po ng pagsamba. And number 2, mga kapatid, no? Number 2, ayan. Ayan, yan po yung mga binanggit, ano? Ayan. Number 2, sa pamamagitan ng patuloy na pagbubulay-bulay. No? Nagbabasa po ba tayo ng Bible araw-araw? No? Paano kaya tayo magme-meditate, no, ng Bible? Maganda po ito, no? Yung number 2. At ito po tayo magtatapos. Amen? Now, ang ikalawang paraan para tumatag ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos ay ang pag-iisip sa kanyang salita sa maghapon. Imbis na mag-isip ka ng mga ibang salita na pumapasok sa isip mo, kapatid, isipin mo yung salita ng Diyos. Paano yun? Makakapag-isip ka lang yan kung talaga nagbabasa ka ng Bible. Kaya nga ini-encourage namin kayo na lagi magbasa. Amen? Now, ito po yung tinatawag na meditation o yung pagbubulay-bulay. Ibig sabihin, mga kapatid, paulit-ulit tayong hinihimok o hinihikayat ng Bible ng Panginoong Diyos na pagbulay-bulayan po natin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang ginagawa, at ano ang kanyang sinabi o kanyang mga sinabi. So, imposible pong maging kaibigan tayo ng Diyos kung hindi naman natin aalamin kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi mo maaaring mahalin ng Diyos kung hindi mo siya kilala. Sige nga, mahalin mo yung taong nagsabi sa iyo ng I love you, pero ngayon mo lang siya nakilala. Sample, bakit ka nagsasabi ng I love you sa akin? Ngayon lang tayo nagkita, tapos sasabihin mo, mahal mo ako. No? Ganon din po sa Panginoon. Hindi mo maaaring mahalin ng Diyos kung hindi mo siya kilala. At hindi mo siya makikilala kung hindi mo aalamin ang kanyang salita. Ano po ang sabi ng Bible sa 1 Samuel chapter 3 verse 21? Ang linaw, patuloy na nagpapakita ang Panginoon kay Samuel doon sa Shiloh at doon ay ipinakikilala o ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ano? Ng pakikipag-usap sa kanya. Ang linaw ng 1 Samuel chapter 3 verse 21. So, ito pa rin ang paraang ginagamit ng Diyos ngayon. Hindi lang sa panahon nila Samuel, hindi lang sa panahon nila Abraham, sa panahon din natin ngayon, ito ang ginagamit ng Panginoon. Now, hindi mo man kayang gugulin, mga kapatid, ano? Paano yan? Marami kaming ginagawa. Marami kaming trabaho. Pumapasok kami. Pumapasok tayo. No? Hindi mo man kayang gugulin ng buong araw sa pag-aaral ng Bible o ng Biblia, pwede mo namang gawing laman ng isip sa buong maghapon yung salita ng Panginoon. Alalahanin mo lang yung mga talatang nabasa at naisaulo at pagkatapos pagbulay-bulayan mo ito o i-meditate mo sa sarili mo. So ito po, mga kapatid, ang sikreto. Yung pagme-meditate o yung pagbubulay-bulay ay kadalasan pong napagkakamalang isang mahirap. Parang ang hirap naman mag-meditate. Yan yung mga mga bagong Christian, no? Yung mga, siyempre, yung iba matatagal na rin, no? Minsan tinatabangan na mag-meditate, no? Huwag po, no? Ang sabi rito, ang pagbubulay-bulay ay kadalasang napagkakamalang isang mahirap at mahiwagang ritual na ginagawa ng mga
nagkukulong na monghe at mistiko. Ang totoo mga kapatid, ang pagme-meditate ay isang simpleng pag-iisip na may pinagtutuunan. Paano ka mag-isip? So isang kasanayang pwedeng pag-aralan at gamitin saan man kahit na sino. Minsan yung iba sa atin, nakatunganga sa bintana or nakatingin sa pintuan, no? Kung ano-ano palang iniisip. Maraming iniisip, natutulala. No? Minsan kahit nagbabike, nag-iisip, napopokus, babangga na pala siya. No? So, kapag paulit-ulit mong inisip o iniisip ang isang problema, no? Pakinggan niyo po ito. Kapag paulit-ulit daw nating iniisip ang isang problema, ito'y tinatawag na pag-aalala, o yung tinatawag sa English na worry. Pag-worry, no? Kapag paulit-ulit mo namang iniisip ang salita ng Diyos, ang tawag po rito ay pagbubulay-bulay o meditation. Now, kung marunong tayong mag-alala sa ating buhay, marunong ka na pong magbulay-bulay, kapatid. Amen? Ang gagawin mo lang, kapatid, ay ganito. Ang gagawin mo lang ay ilipat ang iyong atensyon mula sa problema papunta sa mga verse ng Biblia o sa mga talata ng Biblia. So habang nagbubulay-bulay ka sa salita ng Diyos, lalong nawawala o nagdi-disappear ang pag-alaala mo o pag-alala mo. Why? Because yung problema mo natapalan na ng salita ng Panginoon. And doon ka na ngayon nagkakaroon ng joy because yung mga nabasa mo na promise ng Panginoong Diyos, yun na yung tumapal sa mga pangit na nararanasan mong problema na binubulay-bulay mo araw-araw pa naman. No? Now, itinuturing po ng Diyos, no, sina Job at David bilang matatalik niyang kaibigan. No? Talagang grabe. Dahil pinahalagan nila ang kanyang salita ng higit sa lahat. At pinagbulay-bulayan nila ito maghapon. Tayo kaya. Alam niyo po, ang sabi ni Job, no? Sa Job 23:12, sinusunod ko ang kanyang mga utos. At iniingatan ko sa aking puso, pinahahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain. Tayo nga mga kapatid, mawalan lang tayo ng ulam. Nandiyan na, nag-aalboruto na. No? Kasi gutom na. Pero ibahin niyo tong si Job. Grabe yung kanyang mga ginawang pagme-meditate sa salita ng Panginoon. Hindi niya lang nilagay sa isip. Pinatambay niya pa sa puso at sa puso niya kumilos sa kanyang buhay. Ganon dapat tayo. Ang problema ay ito. Mas malaki ang problema na tabunan na ang promise ng salita ng Panginoon. Yun ay mali. Kaya alam niyo po mga kapatid, maraming Kristiyano gutom pa rin. Hindi po sa pagkain. Marami namang kinain na spiritual na pagkain. Marami namang narinig na Word of God. Marami namang nabasang Word of God sa Bible. Pero pagdating sa problema, nasasapawan, natatapalan. Kaya nga inuna sa atin ang Word of God na pakinggan natin para meron tayong pantapal, pang switch doon sa mga pangit na ating dinadanas. Amen? Now, sabi naman kay David, no? Sabi naman ni David sa Psalms 19:97, iniibig ko ang inyong kautusan. Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. Ang linaw. Ang linaw sa Psalms 19:97. No? Love na love ni David ang kautusan. At syempre, nandun yung meditation. Tayo kaya. No? Now, ang magkaibigan mga kapatid ay ito.
Ang magkaibigan ay nagsasabihan po ng sikreto, ng kanilang sikreto. Ipapahayag din sa iyo ng Diyos ang kanyang mga lihim kapag nakaugalian natin ang maghapong pagbulay-bulay ng kanyang salita. Sinabi po ng Diyos kay Abraham ang kanyang mga lihim. Ganoon din ang ginawa niya kina Daniel, kay Pablo, sa mga disciple at iba pang mga kaibigan niya ng Panginoong Diyos. Kapag nagbabasa ka ng Bible o kaya ay nakikinig ka sa isang audio Bible o sermon na tulad nito o meron kang pinapakinggang MP3 na audio Bible, huwag hahayaang malimutan mo ang mga mensahe ng mga ito. Hanggat maaari, i-take note mo agad. Gawin mong ugali ang pagrerepaso sa mga katotohanan ito sa iyong isipan. Ibig sabihin, rerepasuhin mo. Talagang nanamnamin mo yung napakinggan mo or nabasa mo. Balik-balikan mo ngayon sila. Yung mga word na yan. Kung mas marami kang oras ang inuukol mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mas maiintindihan mo rin, kapatid, ang mga lihim ng buhay na ito. Mga lihim na hindi alam ng ibang tao. Ikaw lang at ang Panginoon. Tayo lang ang makakaintindi. Ang sabi po ng last verse na ito sa awit 25, verse 14, ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang tipan ay ipinaalam niya sa kanila. Sino daw yung kaibigan ng Panginoon? Yung may takot sa Diyos. Kapag wala tayong takot sa Diyos, ibig sabihin, nagyayabang na tayo. Kapag wala tayong takot sa Diyos, ibig sabihin, sarili na natin ang nagiging hari, hindi na ang hari ng buong mundo at ng lumikha ng ating katawan, ng ating sarili. Kaya ang pakikipagkaibigan, ang linaw sa verse na yan, kailangan may takot tayo sa Diyos. Kapag takot tayo sa Panginoon, praise God, we have a humble heart. Mahal natin talaga ang Diyos. Amen? At ang sabi rito, mga kapatid, makikita natin, no? Susunod po, makikita natin ang 4 na sikreto at pagpapalalim sa pakikipagkaibigan sa Diyos. Ngunit huwag ka na maghintay hanggang bukas. Simulan mo na ngayong magsanay ng palagi ang pakikipag-usap sa Diyos at patuloy na pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Sa pananalangin, ay nakakausap mo ang Diyos. Sa pagbubulay-bulay naman, ay hinahayaan mong mangusap sa iyo ang Diyos. Pareho itong kailangan para maging kaibigan Kanya, kapatid. Para maging kaibigan tayo ng ating Panginoon. So let us pray. Tayo po'y magpasalamat. Panginoon, maraming salamat po. Muli mong pinukaw ang aming puso at isipan kung paano namin naunawaan at naintindihan na may malalim pala talagang pagkakaunawa at pagkakaintindi ang pagiging best friend. Ngayon alam na namin, Panginoon. Ngayon alam na namin kung paano i-meditate yung problema, isuswitch namin sa Bible verse na aming nababasa. And Lord, muli po, kapag kami po ay nakakaranas ng katamaran sa pananalangin, katamaran sa pagbabasa, mas lalo pa po kaming magbasa at mas lalo pa po kaming manalangin. Labanan po namin ito sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, ng maraming sa ibinaba mong mensahe. Very simple. Pero minsan, natatabunan kami. Hindi namin nababasa. Minsan tinatamad. Pero salamat, ni-remind mo na naman po kami. Ginising mo na naman ang aming espiritong minsan dumaranas ng mga pagbagsak ng aming buhay. Thank you, Lord. Lord, kaibigan ka na namin. Simula pa nung nakipag-isa kami sa iyo. Salamat ng maraming Panginoon.
To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory po. Amen.